isang kilalang manunulat at isang kolumnista. Ladies and gentlemen, please welcome Ronald Carballo. Ladies and gentlemen, Ronald Carballo, my good friend. The Korean Beauty, Ronald Carballo. Direct Kwentuhan with Ronald Carballo. Hello everyone! Ronald Carballo here. Ito po ang Direct Kwentuhan. As usual, kasama ko ang aking YBR production team at ang aking very special guest. Narito po kami sa tahanan ng Direct Kwentuhan with Ronald Carballo, ang napakagandang Laccent Hotel sa Timog Avenue, Quezon City. Ngayon po ay narito kami, exactly, sa Marigold Ballroom. Ang aking pong espesyal na panauhin ay still one of the most good-looking and sexiest men in the industry today, one of the busiest actors in film and teleserye, a good husband, and a very endearing dad, a successful businessman. Ang patuloy na hinahangaan ng lahat sa kanyang walang patumanggang husay sa pagganap sa iba't ibang uri ng papel. Hindi lang siya sa Pilipinas award-winning actor, kundi isa rin siyang internationally acclaimed actor at that. Karangalan kong maiguess, ang naging aktor ko na rin sa aking pelikula. Isang mabuting tao at isang mabuting kaibigan, Mr. Allen Dizon! Direk, Ronald! Hello, See you. Good to see you. Thank you for coming, Oo, ha? naman, siyempre. Oo. Basta ikaw, Direk. Ay, thank you. Kahit bumabagyo, darating ako. Salamat. O, kumusta ka na? Alam ko, sobrang busy ka, mga pelikula, teleserye, tuloy-tuloy. Okay Anong naman, latest? Direk. Actually, kagabi, nag-taping kami sa GMA, isang gandikit, yung regular show namin na Dennis Trio Genevieve. So, ang taping namin, MWF. So, yun. Pag may mga shooting, pag weekend, pag kaya pag-isingit, like yung natapos namin ni Direk Adolf, yung Poon. Natapos lang namin last 2 weeks ago. Malapit na ipalabas yan, di ba? And yeah, sana malapit na yung showing ng Poon. And hopefully makuha siya dun sa festival na pinagpipray namin. Makukuha yan? Ikaw pa ba? Alam ko, negosyante ka na rin. Banggitin mo na yung mga negosyo. Ang nababasa ko lang, may Jerry's Grill ka, di ba? Jerry's Grill sa Pampanga, no? sa Invex, sa Auto Centrum, tapos ngayon, meron kaming pinuputap na Korean restaurant. It's pangalan niya is Smoky Soul. Okay. So, opening na soon by hopefully this November, this Sa year. Pampanga rin? Pampanga rin, tabi ng Jerry's Grill. Bongga ka, no? Pupunuin mo, puro ikaw na yun, yung row na yun. Hopefully, yun ang target namin, mga partners, para yung isang complex siya na lahat nandun. Yung Filipino food, Jerry's Grill, tapos ngayon Korean. So, Tama. Iba naman. Nakikita ko rin parang into cars ka din. Mahilig ka sa cars. Meron akong restoration of muscle cars. Kita mo, American alam na cars, alam yan. ko. Tapos mga big bikes, Mga di ba? nagmumotor din. Oo. I love nature and gusto ko yung nakakapag-relax ako pag nasa dagat ako or pag nasa mga bundok ako. Gubat-gubat, no? Gubat. Oo. Yan ang mga ginagawa ko pag walang shooting, walang. Sabi nga nila, di ba, ang alak habang tumatagal, lalong sumasarap. Yes, parang wine, no? Oo, ikaw naman daw, lalo kang tumatagal sa industriya, pagaling ka ng pagaling bilang aktor. Saan nanggagaling yung husay na yon? Siguro, direct part yun ng, ng pagiging na napag-aralan ko na. For like, I'm 47 years old. Oy, hindi mo kang 47. Sinabi talaga ang edad. Sa 27 years mukhang 35. Sa 47 sa industriya, parang yung sigurong stress. I'm stress-free and hindi ko pinoproblema yung problema. Ang problema, ang gusto ko problema sa akin. Parang pag problema, stress, hindi ko alam yung word na stress eh. Tama. Basta sa akin, I enjoy my life and life is full of happiness, Tama, mismo. contentment sa buhay, and Time management lang, time di ba? management lang. Basta you have time, lagi kang may time sa sarili mo, lagi. Of course, number one yan, may time ka sa family mo, may time ka sa Panginoon, and of course, sa mga kaibigan. Na, alam natin na marami tayong kaibigan di ba? Blessed ka nga dahil ine-enjoy mo ang both worlds, di ba? Even sa industry natin, may pelikula ka, may teleserye ka, sabay. Anong kaibahan nun sa'yo? TV kasi,
let's face it, pag kailangan mo ng regular job, para regular income, magti-TV ka, and para hindi ka mawala sa limelight, updated yung mga tao sa'yo, na iba pa rin yung nakikita ka everyday sa TV. Tama, mismo. Pero ang pelikula naman, siyempre, iba pa rin yung first love natin na dito tayo nakilala. Dito tayo natuto, marami tayong natutunan, marami tayong director, like ikaw si direct ng mga magagaling na director, writer. Alam naman natin na ito yung first love ko na pag gumagawa ako ng pelikula, iba yung mundo ng pelikula. Saka with that, both worlds ka rin eh. Local awards and international awards, di ba? So Dapat anong tayo pakiramdam nun? Siyempre, Hindi kasi di ba aminin natin hindi lahat ng aktor nagkakaroon ng international awards. Pero ikaw ang dami. Isa-isahin na natin. Ano rito ang pinaka-meaningful sa'yo? Ito yata ang Warsaw, no? Warsaw, Isa to. Anong kwento niyan? Ang Warsaw kasi, ang movie nito yung Bomba. At siya akong PP dito. At nag-aral ako ng sign language for Ralston Hover, di ba? Ralston Hover, Direct Ralston. And siyempre iba yung pakiramdam pag, alam mo yun, pag Pilipino ka, nasa ibang bansa ka, na proud ka na ang dala mo bansa. Hindi lang ako lang, hindi lang yung sarili ko. So bansa yung dala ko. Dala ko yung bandera ng Pilipinas. Pag nung time na nanalo ko, siyempre mas kinakabahan ako, siyempre. Dahil alam ko, mga internationally acclaimed and international Sino nga yung tinalo mo dito? Actually, hindi ko na masyadong naalala kung sino Pero mga tinalo ko. famous yung tinalo mo dito Famous yung tinalo ko dyan, pero dito sa Hanoi, yung first... asan ang Hanoi Ito, yung Hanoi naman, sa magkakabaong naman to. Ayan. Si favorite ko yun. Ralph Fiennes ang tinalo ko dito sa, sa Hanoi. Sa magkakabaong. Coffin maker, di ba? Coffin maker. Yun. And, Hindi coffee maker, it's coffin maker. Kabaong ko siya. Ako isang magkakabaong na... Pampanga rin. Pampanga, it's a... Dramang maganda. Coffin capital ng Pilipinas, ang Pampanga. Ano pang international dito? Itong Silk Road. Yan, sige. Ikaw na humawak naman. Anong kwento niyan? Itong Silk Road na to, noong time na natanggap ko tong award na to, halos sabay kong natanggap yung Sinag Maynila sa pelikulang sa pelikula naman ni Sinag Maynila, local na ongoing ngayon. Ongoing ngayon, Direct Love Hardo, Invisible naman. Ayun, Invisible naman yung ito. So, grabe, no? Sobrang meaningful lahat ng mga trophies ko. Kaya sabi ko nga, next time, Direk, pagpunta mo sa bahay, makikita mo yung trophy room ko na ginagawa ko talaga sa lahat ng trophies. Sabi ko kay Dennis, hindi mo naman pwedeng dalhin lahat. So, kung ano lang yung mga importante. So, wala na international dito? Meron pa? Yung iba naman, kasi itong Ani ng Dangal, every international film festival, nagkakaroon ka ng award, meron kang Ani ng Dangal. So, alam ko, 5 na yung Ani ng Dangal ko. So, Grand Slam ka na. Parang hindi, parang wala siyang parang dire-diretso lang. Magkakataon lang. Tapos, yung nanalo din ako sa Harlem, magkakabaong din yun. It's a Harlem Film Festival. Although wala dito yung trophy. Tapos, so far, yun ang mga international best actor ko. Sa local personal ko to, ito ang pinaka-importante sa akin, Gawad Urian. Gawad Urian. So ano na, hawakan mo, ikaw humawak. Ano na panalunan mo dyan? Magkakabaong din. Kita mo, no? Parang more than Grand Slam ka kasi tumawid pa ng international. Tapos ang daming award dito. Nagkaroon pa ako ng Urian. First Urian ko to. Diba? Nakailang Urian ka na? Ito, first time. So, napaka-meaningful talaga. Meaningful talaga. Ibang-iba ka dun eh. Tsaka, alam mo, pag nasa International Film Festival ka, of course, na-appreciate ka ng mga bawat actors na international. Parang, pag nasa Pilipinas ka, mas nakakaba eh. Alam mo yun? Mas alam mong maraming mga galing na Pilipino, actors. Kilala mo yung kalaban mo Kilala mo yung kalaban mo na alam mo mas kilala sa'yo, mas sikat sa'yo, di ba? Naalala mo sino mga tinalo mo dyan sa Gawad Urian? Hindi ko na maalala kung sino mga na-nominate noong time na yun. Kasi very humble ka talaga. nung kasing na-nominate ako dito sa parang feeling ko nanalo na ako eh. Tama. Diba? Yan naman talaga ang feeling parang na-nominate ako sa Urian, so feeling ko kasi yung first movie namin ni Direk Joel Lamangan, yung Dukot. Na-nominate din ako sa Urian, pero hindi ko nanalo. Pero winner na rin. Sabi ko, ma-nominate lang ako. Totoo okay yun, no? Totoo. Kaya ako nung na-nominate sa Gawad Urian sa Boy in Chick, na hindi na rin nanalo,
Diyos ko, nomination pa lang talagang sumusugod na ako. Bumabagyo nung awards night. Sabi ko, hindi ako pwedeng hindi pumunta kahit baha. Bagyo, Kasi di ba susugod ako parang dyan. masarap kasi nung feeling na na nakita nila yung pinagpaguran mo, nakita nila yung kung anong ginawa mo sa film. Di ba? Alam naman natin na iba yung pakiramdam pag na-nominate. Lalo na pag nanalo ka pa. So, Tama, mismo. so lalong masarap pakiramdam. Alam ko, nag-Hall of Fame ka na sa FAMAS, di ba? Sa FAMAS, Kahit yes, ayoko yes, yung yes. FAMAS, sige, explain mo yan. Pero Hall of Famer, iba yun Hall of Famer ako sa FAMAS. Ibig sabihin, nakalimang panalo ka 5 na. panalo, 5 nomination lahat yun. At naniniwala akong hindi ka nagbabayad, kaya respetado ka pa rin. Oo naman, Direk. Oo naman. Nanalo ako sa first FAMAS ko, yung Paupahan. Yun. Kasama sila. Sinulat din ni Dennis Evangelista si yun. Gloria, Kasi si Dennis magaling din na writer, Oo, di ba? maraming- Alam ko yan, oo. Maraming kasama dito. Tapos after nun, Dukot, ni Direk Joel. Oo. Tapos sumunod na yung Magkakabaong, Bomba, tsaka yung last ko yata, yung Latay. Oh, di ba? Puro magaganda talaga. Puro magandang pelikula. And, Memorize, oo. So ano pa, ang local dito, ito? Yan, is Urduha. Itong sa North, is a Urduha Film Festival. Ito naman sa Bomba rin. No? Ang gagaling, no? So, nakakatuwa lang kasi dahil kahit na mga local film festival, so maraming nakakanood sa mga pelikula. Tama. And nagbibigay sila ng mga parangal na gaya natin, which is siguro nakakadagdag din sa mga nakakadagdag boost or inspiration sa mga actors. Nabigyan sila ng award. Ito, bongga rin, MMFF, di ba? Oo naman, ito, hindi ko na makakalimutan to dahil MFF and kasama ko dito si Judy Ann Santos. Noong time na nagpunta kaming Egypt, siya yung nag-best actress. Pero umattend ako dun sa festival. Sa Egypt kasi si Judy Ann that time hindi siya pwede, pero siya nanalo. Tapos nung mismong MFF na, yung gabi ng parangal, umattend kami lahat and Hakot Award yung Mindanao and ito. Mindanao by Brillante Mendoza. Brillante Mendoza. And yun, kalabang ko dito si Mr. Aga Mulak na alam ko na, hindi ako nag-expect kasi daming magaling na nominate din. Diba history na ng buhay mo yun, filmography. Tinalo mo ang isang Aga Mulak sa MMFF. Kahit pa paano, direct, di ba? Ito ano to? Yun, direct, yung Ani ng Dangal. Ay, Ani ng Dangal. Ito naman yung Gawad Pasado. Isa rin yan. Isa rin itong, Respetado rin naman yan. Yeah. Mga academician yata yan, mga teachers. Mga teachers. Ito pa, Gawad Pasado, nag-Hall of Famer na rin ako dito sa... kaya parang anim, no? Anim na best actor dito sa Gawad Pasado, which is dire-diretso rin, tuloy-tuloy din. Pero yun nga, siguro sabi nila, dire-diretso na si Allen. So, tigilan na. Bigyan na natin ng Hall of Fame. Hall of Famer. Parang yun. Sa iba na, no? Sa iba naman. Ayan, para at least may chance ang iba. ganda. At least, nakita ko ang ibang part ng award mo na alam ko marami pa dyan. Thank you, Sino Brett. mga pinasasalamatan mo sa mga nararating mo na ngayon? Una-una, siyempre, sa bigay na buhay sa akin ng Panginoon, di ba? Siyempre, nagbigay ng talent sa atin. And siyempre, ang manager ko, si Dennis Evangelista, siyempre, siya yung lagi namimili ng mga project, kahit na makulit yan, kahit na inaaway niya yung ibang mga, alam mo yun? Kasi, iba yung meron nagtatanggol sa'yo, iba yung may concern sa'yo, tsaka iba yung lalo na, pagdating sa mga project eh. Totoo. Kasi importante talaga. Sabay kami. Salang-sala. Nag-uusap kami kung gagawin ba natin to or okay ba yung role. Para sa akin, ganito. Sige, kung hindi okay sa'yo, okay sa akin, pero still, pag-usapan para natin. Tama. Kasi kailangan we have to compromise. And of course, siyempre, ang inspirasyon ko, family ko, like yung mother ko, tapos mga kapatid ko, and of course, yung family ko mismo, yung wife ko, mga kids na sila lagi yung pinangugutan ko ng mga emotions ko. Correct. Kung saan nanggaling lahat yung mga trophies na yan, siyempre part yan na sa mga yung struggle ko sa buhay. Lahat yan, kasama yan kasama lahat Na-imagine mo ba na magiging ganito kang kalaking international award-winning actor? Hindi, direct hindi ko pinangarap maging artista nagkataon lang talaga na siguro ito yung destin na maging artista ako. Kasi nung college ako,
ang kukunin kong course, it's marine engineering. Gusto ko Okay. maging seaman. Okay. So yun, tas nung time na yun, weekly, Pampanga ako. Nag-boarding house ako. Tapos may agent na lumapit sa akin Yun. kung gusto ko mag-artista. So doon nag-start. So, yun ang pinakasimula. Yun ang pinakasimula. So, after that, na-meet mo yung agent, ano yung project na una niyang naibigay sa'yo? Actually, ang first time ko, lumaban ako sa Itbulaga, yung modelo eh. Talaga So, may ganun. nagmodelo ako, nanalo ko ng first day ng weekly. Tapos, after ng Itbulaga, nag-focus muna ako sa modeling. Kasi parang feeling ko, modeling muna ako. Kasi parang feeling ko, ito yung para sa akin. Hindi pa yung pag-aartista eh. Kasi Wala uso eh. pa ang modeling Oo, nun eh. uso pa nun eh. Tapos nag-member ako ng Professional Model of the Philippines. Okay, ganyan. ah. Sila OG Atos, sila Frederick Peralta, Tony Correct. Galang. Puro mga gala show ang time na yun. So, Ano yung kauna-unahan mong pelikula? pelikula, yun. Direct, yun yung segue yun after nun. Pumunta kami sa Regal, may audition. Ang audition namin, Kuracha. Kami nakuha sa film Chito sa Ronyo Kuracha. yan eh, Chito no? Ronyo. So, unang movie mo, Chito Unang Ronyo? movie ko, Chito Ronyo. Taray, di ba? As in, nandun as in, nakikita mo lahat ng mga artista na kapag nagkakamali, alam mo yun, paano magalit si Direk Chito, Oo. paano sumigaw. Oo. So, lahat yun, na-witness ko. That time, wala ka pang workshop? Walang anything? Wala. Nag-workshop ka ba ever? Hindi ako nag-workshop direct. Oo, di ba? Kita mo, kaya ang galing mo, natural yung galing, Hindi no? ako nagkaroon ng opportunity na mag-workshop eh. Para sa akin siguro, yung mga personal experience ko, kung paano lang ako yung totoong nangyari sa buhay, kung paano ako umiyak, kung paano ako tumawa, kung paano... Yun eh, yun yung makikita mo sa akin no? eh. Hugot talaga from the heart, Kumbaga, no? totoo siguro para sa yun yung totoo ko eh. Yun yung kulay ko eh. So, magkanong talent fee mo nung unang pelikula mo? Parang nung time na yun, parang 50,000 yata. Buong pelikula na yon. Parang buong pelikula na. Parang 90s na yan, no? Oo, 1999. Oo, pa 2000. Pa 2000 na nung pagpasok ko sa pelikula. Ano una mong binili dun sa 50,000? Bumili ako ng isang component, uso nun eh, yung mga stereo, Pioneer. Parang worth 20,000, parang time na yun. Parang malaki siyang, kasi mahilig ako mag-sounds, mag-music. Nag-gym ako, nag-sounds ako. So yun yung una kong binili, noong time na nakakuha ko ng 50,000. Ano yun? Anong role mo? Nagpa-sexy ka ba doon? May sexy film yun, kasi may, kami. Rosana Roses eh. Rosana Roses, tapos torero kami actually, dun sa film. Paano mo na gawin yun? Parang, sabi ko, paano nga gawin? Kasi nasa stage kayo, ganyan. Tapos si Aramina nandyan na. So, kailangan mo, sabi ni Direk, kailangan yung mga lalaki naka-plaster. So, kailangan naka-plaster yung mga lalaki. So, yun lang ang ginawa namin. Parang, first time ko, siyempre, kinakabahan ako. So, hanggang saan ang pinakita mo doon? Puro bat lang naman. Ngayon ba, pinagsisisihan mo yun? Wala akong regrets. Oo. Na ginawa ko yun kasi para sa akin, yun yung time na, siyempre, yun yung stepping stone nun eh. Oo nga. Para sa akin, yun yung mga time na para makilala ka, para maging artista ka. Tama. Ito muna yung stepping stone. Which is, yun yung trend. So, kailangan mo sumabay sa trend. So, walang, kumbaga, kung di ako nag-start, kung di ko ginawa yun, siguro, hindi rin ako artista. Pero blessed ka pa rin kasi bat exposure lang, di ba? Puro bat exposure lang. Kasi si Coco Martin, di ba, hindi naman niya rin public knowledge kasi nandyan naman yung mga pelikula niya. Nandiyan na. Si Coco kasi talagang nag-gay film, nakikipag-sex sa kapwa lalaki. Wala pa akong ginagawa gano'n, Direk. Oo nga eh. Kaya Puro mo yun bang lang. gawin yun? Kaya mo gawin? Hindi pa ako. Hindi pa, Direk, parang, lalo na ngayon, baka hindi na. Oo. Sabi ko, baka hindi ko na rin magawa yung mga gano'n. Kasi parang, 47 na ako, magpo-48 na ako, parang... Oo nga, tama. Di ba? Pero lately, napanood kita, puro magaganda naman yung material. Like, yung nga, yung nagpapakita ka ng bat. Ito na yung panahon yun na ni Dennis, mga Louis Ignacio. Yes. Meron pa, may shot kang naglakad, Naglakad ako, malayo, yes. nakahubad, pero malayo. Although, nakikita. Naka-prosthetic ako noon, sinuot ko siya. Oo. Tapos yung pinakahuli mo, yung unconditional. Oo, may pepe naman siya. May pepe ka naman, tapos flat-chested kasi transman ka. Transman naman doon. So, Di ba okay naman, ganda ng mga role. Ine-explore mo talaga lahat. Meron ka pa bang gustong gawin? Siguro direct yung ano na lang, kung ano na lang yung darating na role na i-offer sa akin. Pero yung particular na kung anong gusto kong role, parang dami ko na nagawa eh. Parang halos ng mga mahirap na mga role nagawa ko na eh. Siguro, depende lang sa mga mag-offer kung ano yung pwede kong gawin.
Oo. And kung alam ko ma-challenge ako, bakit naman, di ba? So at this point, kayo ni Dennis as manager mo siya. Anong consideration talaga? Yung role or bayad, talent fee? Una-una, direct yung storya Okay. and yung role. And siyempre, sinong director. Okay, oo. Tapos sinong kasama ko sa pelikula. Yun naman ang importante. Di Oo, ba? mismo. And siyempre, talent fee, ano na yun? Kumbaga, given na yun. Given direct, na yun. So, gaano kamahal na? Huwag mo nang banggitin ang price kung gusto mo. Konti lang naman direct, hindi ako So, mahal. munti ka na maano sa kape mo. Hindi ako mahal direct. Basta sa akin kung pelikula, passion ko yung pelikula. And, si Dennis nang bahala dun kung paano siya mag-presyo. Pero sa TV, meron kami. Feeling ko mahal ka na kasi internationally Kahit acclaimed pa paano, ka na. direct, hindi naman mahal. Oo. Pero at this point, paano mo pa ini-improve yung craft, no? Kung paano yung mga pelikulang interesting na pinapanood ko. Correct. Like yung mga action, mga drama, mga international film. Korean film, maganda rin. Tsaka yung mga Korean drama. Tapos yung mga Indian film, okay din. So siguro yun. Parang ngayon, parang mas na-appreciate kong manood ng mga pelikula. So it follows ba na sa tingin mo ang pag-arte, husay sa pag-arte ay hindi na pag-aaralan, bigay ng Diyos? Para sa akin, bigay ng Diyos and... Pero siguro yung iba, may mga method acting. Okay. May mga napag-aaralan na acting. Para sa akin, which is yun na nakakatulong sa kanila. Ako yun nakakatulong sa akin. Kung ano yung nararamdaman ko na mismong scene na yun. Pinakaunang pelikula mo na naghudyat sa'yo, na sabi mo sa sarili mo na, ay, seryosong aktor na ako, hindi na ako starlet. Siguro, direct, yung kanina, itong pinag-usapan natin, itong Korean. Okay, Tapos yung magkakabawang film. Nanalo ko internationally, tapos locally, ang dami kong appreciation, tsaka binigyan ko ng parangal dito sa atin. So siguro yun, as long as hindi ka nawawala, direct, as long as nandyan ka, okay na ako dun. Correct. May mga serye ka, may mga pelikula ka, okay na ako dun. Yun lang gusto ko maintain sa career ko. Tama bang sabihin kung halos nakatrabaho mo na lahat ng mga direktor? May pangarap ka pang direktor na makatrabaho? Si Zig Dulay, hindi ko pa siya nakatrabaho sa film, sa pelikula, hindi pa. Yun, oo. Gusto ko rin siya makatrabaho. Ano naman ang pinakaayaw mong na-encounter mong artista? Sa set man o sa totoong buhay? Siyempre yung mga maarteng artista. Okay. Diba? Pero hindi na alis yung nga, may na-encounter kang maarte. Oo, may mga ganun. Pero ano na lang, parang okay. Ganun siya di ba? Siya yun so okay lang. So idudugtong ko na yung tanong, kailan nagiging impyerno at paraiso sa'yo ang set ng pelikula o teleserye? Parang laging nasa paraiso ako pag nasa trabaho. Wow, that's nice. Pag nasa pelikula ako, excited akong gumising, excited ako magtrabaho. Sa teleserye, ganun din. Once na gusto ko yung set, gusto ko yung mga kasama ko. Hindi ako basta trabaho sa akin. And ayaw ko na-relate, ayaw kong pag tinawag ako, ayaw kong matagal tawagin. Pag tinawag ako, punta na ako sa set. Tama. Ganun lang. Okay din. So may mako-consider kang tunay na friend mo sa showbiz? Sa showbiz siguro, isa si Albert Martinez ang may totoong kaibigan ko sa kasi kailan niya? Nagkasama kayo saan? Tagal na, ng Elisa Days, siguro 15 years ago na yun, ABS pa. Teleserye yun? Teleserye. Okay, Tapos naging kumpare ko siya, inanak niya yung bunso ko. Tapos madalas kami magkasama, camping kami, nag-offroading kami. So okay yung mga ganun. Tsaka siya, parang si Albert parang kapatid ko rin di ba? Ang dami mo na, may mga Hall of Famers pang award, di ba? So may pinapangarap ka pang makuhang Best Actor Award na award-giving body? Sa international man o dito man? Siguro yung Cannes na lang, di ba? Parang di ba? Sana makakuha ko ng Cannes na Best Actor or Best Film. Oo, di ba? Di ba? Yun siguro, parang ultimate dream. Oo. Parang si Jacqueline Jose, nanalo na, si Direk Brillante. So, oo nga. Ikaw na yata ang susunod. Parang, di ba? Siguro, right timing din. Oo nga. Kumbaga lahat naman to, Direk, nasa timing nasa lang. Nasa dasal din, di ba? Dasal, and kung bibigay talaga sa'yo, para sa'yo. O dito locally, sino pang artista gusto mo makatrabaho? Madami pa. Both teleserye and pelikula. Pelikula sila, siyempre si Christopher De Leon, Vilma Santos, Sharon Cuneta. Oo nga, no? Hindi mo gusto pa ko pala sila mga trabaho, yung mga, siyempre yung mga bata ko. Alam mo yun? Sila yung titingala ako. Cesar Montano, di ba nagkasama sa pelikula? Nabanggit mo si Sharon Cuneta. Sharon ka o Maricel? Ako, pareho lang ako parang... Pareho lang. Para sa akin, nung time na yun... Honest, parang
mas Sharon ako kasi Sharon tapos Christopher De Leon tapos 'di ba yung mga tipo nila. Oo. Vilma kasi parang feeling ko magaling siya pero parang medyo maliit ng ano ni Vilma eh. Vilma, Nora ka. Nora. Wow, talaga. Noranyang ka pala. Nora. Ang galing, no? Kasi iba yung dating sa akin ni Nora pagdating sa mga pelikula niya. Tsaka iba yung impact pag siya yung... And of course, nakatrabaho ko siya. Oo. Nakatrabaho ko siya. Yung, Saan mo nga siya nakatrabaho? yung Ligalig. Pelikula yan. Pelikula siya, hindi pa siya napapalabas. And... Diyos ko, namatay na, mabait. hindi pa napapalabas. So, mabait ni Natigay. Oo. Sarap niyang katrabaho. And Lahat naman ganun generous. sinasabi. Generous Mahusay, mabait, sarap makisama, di ba? Iba kasi pag nakasama mo na sa mismong nakausap mo, nakatrabaho mo, iba rin eh. Tama. Si Bill na ba, na-meet mo na? Na-meet ko na yung sa mga film festival Dito sa atin. sa atin. Pero hindi yung nakatrabaho sa Pero na-meet TV. lang, magkakilala na kayo. No? Ano naman pinakagrabing intriga na dinaanan mo sa showbiz? Sabi nga ng asawa ko, hindi kasi showbiz eh. Parang hindi ka hindi mo alam ang chismis, hindi mo alam ang nangyayari sa ano. Pero asawa mo, alam niya. Alam mga niya. nangyayari. Oo, pero, Tinipid niya sa'yo. Oo, pero ako wala eh. Oo. Sino nga yun? Sabi ko, sino nga yun? Ganyan na, okay. Ako kasi direct parang pagdating sa trabaho lang. I'm sure na-feed na to sa'yo ng asawa mo, yung mga chismis na mga aktor, sikat na aktor, either bading o may Oo karelasyong naman. bading. Yes, Anong masasabi mo doon? Laging ganun ang nasa isip ko. Buhay nila yun. Hindi naman, wala naman tayong karapatan na Panghimasukan, pakialaman sila, oo. pangimasukan sila. So, Oo. siguro yung the more na manahimik ka na lang, huwag ka na mag-isaw-saw kasi parang, kumbaga, hindi na natin alam kung anong totoong kwento. Okay. Hindi na natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Tama. Tulad ng iba, lalo ikaw siguro nung younger years mo. Oo naman. Hanggang ngayon naman, delicious ka pa. So, of course, naka-experience ka din ng mga indecent Oh, proposals. marami naman. O, paano mo hinahandle Kahit yan? naman di pa ako artista eh, parang dami na. Kahit sa ano lang. Eh siguro parang direct, normal lang yun eh. Nung magkagusto sa'yo, na-offeran ka, wala namang mawala. Nasa iyo kung papayag ka, di ba? Nasa iyo Anong naman kung pinakamalaking in-offer sa'yo? Sa naaalala mo? Para sa akin, puro mga material things lang eh. Kotse, ganyan. oo. Parang may amount na 100,000, 500,000. Ngayon Mga na yan ganun. o mga Mga nung kabataan pa, syempre, kabataan. Hindi mo tinanggap? Feeling ko kasi parang kapag ganun, parang feeling ko matichismis na ako. Feeling ko masisira na ako. Okay. Feeling ko pag ganun, parang feeling ko machichipan ako sa sarili ko. Parang, di ba? Feeling ko lang, para sa akin, parang nasa showbiz, kung nasa showbiz na ako, sigurado ay kakalat at kakalat yun eh. Definitely, kakalat at kakalat yun. Kapag nasa showbiz ka, kahit sabihin mong hindi totoo, pero pag may chismis, ibig sabihin, possible na 50% o 60% totoo. Di ba? Galing, oo. So ano talaga ang buhay ni Alan Dizon sa Pampanga, no? Bago ka nag-artista? Buhay ko ano doon, yung pamilya nyo? Ano ka? 12 years old ako nung namatay yung daddy ko. Tapos, from there, nakita ko yung mom ko, paano mag-struggle, paano siya magtrabaho, na apat kami magkakapatid. Kuya ko, tas pangalawa ko. So, meron pa akong dalawang kapatid na babae, si Kate at si Aubrey, na 5 years older ako dun sa sumunod sa akin. So, nung time na yun, parang gusto ko lang makatulong sa nanay ko. Okay. Basta gusto ko lang, nung time na yun, pag nag-college ako, gusto ko makagraduate ako agad para makatulong ako sa nanay ko. Yun lang ang gusto ko talagang gawin sa buhay ko nung time na yun. Kasi ang nanay ko, lagi nasa simbahan. Okay. Everyday nag-church siya. So may mga time na dumabas sa mga tabloids, ganyan. So kinausap niya ako, sabi niya, umiyak siya, sabi niya, huwag ka nang, ano yung pinasok mo na yan? Sabi sa akin. Ayaw niya na Ayaw niya. mag-showbiz ka? Ayaw niya mag-showbiz ako. Oo. Kasi probinsyano eh. Oo, Ako, oo. probinsyano ako. Tapos nakalabas na naka-underwear ako or naka-trunks ako. Siyempre, Sa tabloid. picture, oo. Sa mga pictures, siyempre, di ba? So, sinasabi sa kanya siguro, ganyan. Isa lang naman purpose ko, sabi ko. Gusto ko yung tulungan. Oo nga. Gusto kong tulungan yung pamilya natin, mga kapatid ko, gusto kong paralin, ganyan. So, nag-iyakan kami dalawa. Sabi ko, heart to heart kami, sabi ko. Gagawin mo. Gagawin ko lahat para sa mga kapatid ko, sabi ko sa kanya. And ano ba makukuha mo sa nagsasabi ng ganyan sa'yo? Hindi naman tayo papakainin ng mga yan, di ba? Wala namang mawala sa ginagawa ko, hindi mo ako nagnanakaw eh. Kumbaga, gusto ko lang i-try. What if? Sabi ko, what if maging successful ako? What if, sabi ko, malaking tulong sa family natin ang gagawin ko?
Kasi hindi kami ano eh, hindi yung time na yung side ng daddy ko, although may kaya sila, may mga support sila sa amin, pero not enough. So hindi ba natuloy yung pagsisiman mo? Nag-shift ako ng HRM, Hotel and Restaurant Management. While nag-movie ako, nag-aaral pa rin ako. So natapos ko yung HRM for 4 years. Siyempre nilalandi ka rin ng mga teacher. May mga ganon, siyempre. Professor, May mga, di ba? Tsaka, Given na yun. oo, mabait ng mga professor ko doon. Nung nagbibinata ka, chick boy ka ba? Mahilig ka sa babae? Nabasted ka ba? Anong kwento? Hindi naman ako na-busted. Siguro, lapitin lang ako ng mga babae. Talaga? Oh. Hindi ka playboy type. Hindi masyadong playboy. Konti lang. Pero during that time, hanggang ngayon, paano magmahal ang isang Allen Dizon? Pag mahal ko, kahit sino ka, mahal kita. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, basta minahal kita, mahal kita. Ganun. Yung asawa mo ba, first love mo yan? First love niya ako. First boyfriend niya ako, yeah. Sa caliber mo ngayon, Allen Dizon ka, sikat, award-winning actor. So kabi-kabila ang tukso. Paano mo ina-handle? Wala na eh, direct eh. Parang yung mga tukso, ano na lang yan eh. Parang, hindi na masyadong ini-entertain kasi parang kung makakasira sa family mo, makakasira sa relasyon ng mga mag-asawa, di ba? Tapos nakakaya pa sa mga anak mo. Ang anak ko, she's already 23 years old, panganay. So 23, 20, 17, tsaka 12. 3 girls. 1 boy lang. Di ba? So yung mga anak kong babae, siyempre, si daddy naman, ilang taon na, di ba? Dapat medyo ano na. Paano mo pinaghihiwa-hiwala yung time or prinsipyo ng isang mabuting tatay, mabuting asawa, magaling na aktor? Paano naghihiwa-hiwalay sa iyo 'yon? Para sa akin siguro yung isa lang yung sa akin eh. Isa lang yung discipline ko. Sa kung paano yung magtrabaho, isa lang ang discipline ko. Tapos kung paano ko disiplinahin yung mga anak ko, isa lang din. Tapos may pattern ako kung paano ko sila kausapin. And iba-iba rin yung approach. Kasi magkakaiba rin yung ugali nila eh. Tama. Kahit anak mo silang pare-pareho, magkakaiba rin. Iba rin yung approach ko sa asawa ko. Iba rin kung paano ko siya i-treat. Iba rin kung paano ko siya i-date. Iba rin. Kung paano siya kausapin, iba rin. Anong pwedeng pinakamasakit na mangyayari sa buhay mo? Wala ka siguro ng asawa, siguro, para sa akin. Kasi yun yung ano eh. Kumbaga, kabiyak ng dibdib eh. Kumbaga, yun na yun. Tama. Yun na yun eh. Kumbaga, kapag wala yung asawa mo siguro, parang di mo lang kung paano ipagpapatuloy yung buhay mo. Ganda. Di ba? Parang iba eh. So siya na ang forever mo? Oo naman. Wala nang iba. Direct, nahati na yung buhay ko. Direct eh. Hindi mo alam kung aabutin pa ako ng 90 years old o 100 years old. Aabot ka na. Di ba? So, yeah. I always pray na wala magkakasakit sa family ko. So ano naman ang mas masakit? Ang matalo ka sa awards night o matalo ka sa negosyo? Negosyo. Okay, bakit? Kasi yung mga nakukuha mo sa trabaho mo, sa mga ginagawa mo ngayon, pupunta mo sa negosyo eh. Tapos matatalo siya. So, mas mahirap mag-start ulit. Tama. Diba? Pero kung sa awards na talo ka, pwede ka naman gumawa ulit ng pelikula eh. Mismo. And pwede kang, kung magaling ka, kukunin ka ulit. Kukunin ka ng mga producer, kukunin ka ng mga network kung magaling ka. So, kasi mahirap maging mahirap. Let's face it. Correct. Kapag wala kang pera dito sa Pilipinas, kawawa ka. Kaya nga, di ba parang, sabi ko nga, kung ako maging presidente, ako maging politiko, parang libre hospital, libre pag-aaral. Tapos na yun. Yan na yun. That's it. Tatakbo ka ba? Wala. In the future? Hindi ako, direct hindi ako masyadong sa politiko eh. Wala. Kumbaga, sirang-sira yung mga politiko. Parang, kumbaga, ayaw ko mabahiran yung good intention ko, yung good heart ko, kasi baka sabihin na gusto ko lang magnakaw. Tama. Gusto ko lang yumaman sa politiko. Hindi naman. Kumbaga, kahit gusto mong... Ako, direct, meron akong sariling organization sa Pampanga na mga binabaha, yung mga... tumutulong ako. Kasi we're off-roaders kami. So, mga binabaha, pinupuntahan namin, tutulungan namin. Pati yung mga ITAS, yung mga cancer patient. It's yung Pampanga Off-Roaders Eagles Club. Ako ang presidente. So, every time, lalo na ngayon, weekly,
nagbibigay ng mga relief operation. Nakikita ko yan, wala pang kontrobersya sa baha. Yes. Nakita kita, nakalusong ka sa baha. For 5 years ko nang ginagawa, direct. Oo. 5 years ko nang ginagawa. So kunwari, ikaw, tanungin kita ngayon dahil sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Kunwari, asawa ka o boyfriend ka, tatay ka ng isang corrupt na congressman, anong gagawin mo? Wala Sasabihin mo ba siya na isauli ang ninakaw o kukonsintihin mo siya? Dapat sabihin mo sa tatay mo. Sabihin mo sa magulang mo kung isa man siya sa mga nagdagnakaw sa kaban ng bayan. Isoli mo yung pera ng bayan. Di ba? Kasi dami yung luxury cars, dami yung mga private jet, dami yung lahat-lahat. Di ba? Tapos sila lang tayong Pilipino, 120 million. Bawat Pilipino, bigyan mo ng 1 million, 2 million. Sobra-sobra pa yung mga ninakaw nila Di ba? Oo. Parang nakakaya. Parang nakakaya tayo mga Pilipino na... Pero may mga, lumalabas na, hindi naman sa atin galing to, mga nababasa natin. May mga pamilyang kinukonsinti pa yung nakabulgar na, kinukonsinti pa. Ano masasabi mo sa ganon? Di ko alam Parang may puso ba kayo o may ano ba kayo, di ba? Parang kami tumutulong kami in our own na pera namin galing sa bulsa, na may mga nagdo-donate kami mga ibang mga kuya, ate na para makatulong, pero kayo, ang nagpapasarap kayo sa buhay. Tama, oo. Winawaldas nyo lang yung pera ng ganun-ganun lang, nagkakasino lang kayo na tataya ka ng milyon-milyon, di ba? Tapos yung mga taong binaha, napakadami, di ba? Parang, di mo alam kung paano nanggaling yun, di ba? Kailan ka huling umiyak sa lungkot? Namatay yung kaibigan ko, yung best friend ko. Talaga? Kailan yan? Mga 3 years ago. Best friend namatay? Ba't siya namatay? Nagkaroon siya ng leukemia. Nasa Qatar. Naiuwi rito? Hindi. Pinauwi dito. Pinauwi namin siya dito. After Ano yan? May asawa? May pamilya? May pamilya, may asawa. Tapos, may mga anak? May mga anak. 2 anak niya. So, yun, medyo mahirap. Heartbreaking, no? Kasi kaibigan, kababata. Oo, tsaka siya yung usap ko lagi. Tapos siya yung parang, siya lang. Alam mo yun, parang may isang tao kang pinagkakatiwalaan lahat So, lahat ng sekreto mo, lahat ng ugali mo, di ba? Alam niya, lahat ng, kumbaga, kahit na wala kang ginagawa, magkasama lang kayo, okay na. Okay na, totoo. Diba? Kakape lang kayo, kwentuhan lang kayo, okay na, di ba? Okay lang ka naman umiyak sa tuwa? Madami. Siyempre sa mga awards. Tama. Sa mga bigay ng mga award-giving body sa akin. So, sobrang yun, parang iyak talaga na, alam mo yun, sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Halo-halo na yun Exactly, oo. Pinagdaanan mo sa buhay, naging struggle mo sa buhay, kung paano ka naging artista, lahat Parang hindi mo alam kung bakit ka napunta dito, hindi mo na-expect na makakuha ng ganitong mga awards. So yun, it's a kumbaga happiness days of my life. Tama. And parang nakakayak talaga kasi hindi lahat Hindi lahat nabibigyan ng opportunity na magkaroon ng award. So obvious na very happy ka na. Ang tatanungin ko, gaano ka ka-happy? Happy ako in a way na hindi ako stress sa buhay. Happy ako dahil okay lahat ng family ko, mga kapatid ko, sa mga asawa ko, tsaka mga anak ko. Walang may sakit. Yun lang. Sa career ko, happy din ako dahil meron akong pelikula, may teleserye ako. Simple lang yung buhay na gusto ko. So, yun. Kaya masaya ako sa buhay ko. Wala akong problema. Nakita mo sa itsura ko, masaya ako sa buhay. So mula nga sa pagiging simple nung araw up to now, gano'n nakayaman si Allen Dizon? Mayroon mga napundan na rin ako na alam kong hindi na rin maghirap yung mga anak ko. Okay. Alam kong in the future, mapapakinabangan nila. And kung sakali man, dumating yung time na wala ka na sa mundo, parang masaya ka para sa kanila. Correct. Kasi alam mong may maiiwan ka. Pinag-ready mo sila ng para sa kanila. Anong gusto mong iwang legacy sa showbiz? Magkaroon ng batas siguro. Sakali man na if it give me opportunity na gumawa ng batas sa industriya, sa pelikula, or sa television. Sige, anong sana magkaroon ng royalty lahat. Magkaroon ng royalty yung... Wala, totally wala. Artista, paulit-ulit pinalalabas pelikula mo, walang bayad. Diba? Yun lang. Siguro para sa akin yun ang pinaka number 1 na. Ganda. Magkaroon tayo ng royalty. Ang daming senador, na artista, bakit walang Wala. batas na
pumuprotekta protekta o nagpapatupad sa sa mga sining ng pelikula at telebisyon. Kasi kapag nasa International Film Festival ka, direct, Oo. di ba nakita mo naman gaano ka-support yung government? Tama, oo. Gaano yung support nila sa mga tao, sa mga delegates nila? Bakit sa atin, sabi ko, kaya naman natin. Ang dami natin budget para sa sining, sa arts, lahat, sa pelikula. Eh kaso nga Bakit di natin binubulsa-bulsa rin no? Di ba? Imagine mo, direct, no? Oo, Parang nakakaawa lang kasi. Isa sa binuko ng Quezon City government na may mga flood control projects na ghost. So ano masasabi mo? Kahit anong gawin yan, siyempre, mahal mo yan, anak mo yan eh. Hindi mo pwedeng yan. sabihin na, siyempre, poprotektahan mo yan eh. Correct, oo. Diba? Hindi ka pwedeng magsalita na ginawa ng anak ko to, gano'n ng anak ko to. Siyempre, kung ano yung para sa iyo na kung may ginawa yung anak mo, siyempre, definitely di-deny mo siya. Okay. Na hindi niya ginawa yon. Kung ano man yung binibintang sa kanya, Okay. kung talagang wala siyang kinalaman, ipakita niya. Di lahat ng mga project na involved siya, sasabihin niya. Kung sakaling may kung mayroon siyang nagawang hindi maganda or may napunta sa flood control na hindi naman hindi ibalik niya. Di ba? Ganun lang naman eh. Ang gusto na naman ng taong bayan, ibalik yung mga para sa kanila, para sa atin. Kung may ninakaw ka, ibalik mo. Kung may nagkamali ka doon sa project, gawin mo. Tapusin mo kung totoo. Para at least, in good faith ka, di ba? Na wala kang konsensya na ibinibintang sa'yo, patunayan mo na wala, na totoo, di ba? Na ginawa mo ng tama yung project mo. Correct. Di ba? Alam mo, ang sarap ng kwentuhan natin. Ngayon lang tayo nag-usap ng ganito na may camera, di ba? direct. O dahil napaka-sincere ng mga pag-uusap natin sa mga sagot mo, bibigyan naman kita ng pagkakataon. Sige, direct. Tanungin mo ko ng isang tanong, maski ano yon, no holds barred, sasagutin ko. Ikaw, direct, palagay mo, ano yung mako-contribute mo sa habang nabubuhay ka pa, hanggang malakas ka pa? Ano yung feeling mo mako-contribute mo sa film industry at sa politiko na nakikita mo ngayon? Feeling mo, anong... Siyempre sa film industry, ang primarily ko maiko-contribute yung magaganda kong gawa. Yes. Screenplay, pelikula. Kasi yun naman yung Forte expertise mo. ko. So, hindi na ako mag-i-illusion ng kung ano-ano pa. Yun na yun. Yun lang. So, makapagbigay ka ng magandang pelikula, magandang Yun ang contribution mo. panoorin sa lahat, di ba? Na hindi ka naman nagnanakaw, kundi nagbibigay aliw ka at katuturan sa mga manonood, yung makapanood sila ng matinong pelikula. So, sa politiko, wala kasi akong hilig sa politika eh. So, wala yan sa buhay ko, wala. So, pero dahil sa mga nangyayari ngayon at kahit noon pa, alam naman natin ng gobyerno, karamihan, corrupt. Hindi nga karamihan, lahat. Mula sa kataas-taasan, pababa, talagang binubulsa ang lahat ng pondo, etc., etc. So, wala ka nang pwedeng sabihin sa kanila eh, kasi wala na silang pakiramdam, may masahol pa sila sa buhayan, di ba? Kaya nga, Kasi yung walang kabusugan, yung natitiis nilang naghihirap ang Pilipino habang sila nagkakamal. Yun na nga basic, yung mga pinapakitang bahang mga lugar, napaka-basic, no? Kawawa ang mga tao, pero hindi nila, naatim nila, pinalalaman nila, pinalalaman nila sa pamilya nila, puro galing sa nakaw. May ghost project pa, Imagine mo, tatlong kolekta ka, tapos wala palang project. Oo, talagang as in ghost. Completion, ganyan. Tapos na pero wala, hindi 200 sinimula. days. Thank you. At Thank you, Direk. napakaganda ng ating kwentuhan. Grabe. Alam ko may kasunod pa to. Oo, pero hindi, okay lang yun. May kanya-kanya kayong time, di ba? May bibigay ako sa iyo ang aming souvenir from our, friends. Yun, no? Yan, para pag nag-golf ka o nag-tennis ka. Oo. Ayan. Ito, Thank you. pamaypay din. Pwede mong ibigay na rin kay wife. Ayan. Ayan, di ba? Tapos eto, souvenir naman to sa iyo ng Direct Kwentuhan. Mag-cheers tayo symbolically. Ayan, magkakape tayo. Ito. Sige, buksan mo na yan sa iyo. Ayan. Oo. O cheers sa lahat ng tagumpay mo. Cheers, Direk. Len, Sa at lahat ng tagumpay ng Isusa. natutuwa ako at sa inyo ni Dennis. Ang ganda ng teamwork nyo. Cheers sa tagumpay. Congratulations Thank sa you, lahat. Direk. Oo, thank you. Sa At nag-guest pagbigay ng Siyempre naman, hindi interview kita, sa akin. pwedeng hindi kita i-guess. Di ba may concept pa ako na ayan lahat ng trophy mo, di ba? Galing, Yun, congrats! Thank you, Allen, Salamat. Thank you mo, Sa Direk. pag-guess mo talagang malaking bagay na narito ka.
Thank you, Mr. Dante Castillo, Managing Director ng Inspi Studio, na nagbibigay sa atin ng ating mga pambigay na sa ating guests, mga t-shirt, accessories, at ang mga t-shirt na sinusuot ko dito sa show. Available yan sa mga Santa Lucia Mall, SM Fairview, sa Shopee. At thank you rin kay Leonardo Dadiba sa aking mga formal wear dito sa show, kay Elmer Pacificar ng Fanny Serrano Salon na siyang nag-aasikaso ng grooming ko at lahat ng mga ibang guests dito sa show. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang Direct Kwentuhan with Ronald Carballo. Katotohanan, walang etchingan. Bye! God bless you all.